Ayan guys, panibagong batch na uli ng sisiw natin. Pero bago dumating ang sisiw ay mag-prepare muna tayo. Mag-repair po muna tayo ng ating poultry at kung ano man ang dapat na i-repair dyan. Ayan po, repair muna tayo ng mga bali-baling mga patpat at ating ipako po sila ng mabuti para maging maayos at walang mahulog na mga sisiw. Ayan, dito po ay nag-i-spray na tayo ng disinfectant. Matapos po natin mag-repair at makapaglagay ng trapal sa palibot at kortina, dyan sa kesame at palibot na yan, ay atin po muna silang i-sprayin ng disinfectant. Palibot po yan, sahig, silong, lahat po na po pwede natin i-spray na ating i-sprayin para sigurado pong walang bakterya. Ayan, ito po yung aming ginagamit na disinfectant. Pati po silong ay aming ini-spray para sigurado po talagang walang bakterya. Ayan, matapos po mag-spray ng disinfectant, ay maglalagay na po tayo ng ayan, yan po mga sako na yan. Lalatagan po muna natin bago po tayo maglalagay ng rice hull or argasang. Ayun, dito po lagay na tayo ng rice hull or argasang at atin pong patagi ng maigi para pantay po sila. Ayun, okay na po. Pantay naman na kahit papaano. Okay na po yan, basta't wag lang po yung bundok-bundok. Susunod po nating ilalatag dyan ay dyaryo at yung kanilang feeder, patukaan at saka yung patungan po ng waterer o yung painuman. Ayan guys, dumating na sisiw natin. Hindi ko na po na-videohan at mayroon naman po tayong mga previous na video niyan. Kinapos nga po pala tayo ng dyaryo, kaya yan na lang po muna na ilagay natin sa may patukaan. Yan na lang po muna. Dito guys, konting tips lang. Konti lang po ilagay nating feeds muna para matuto lang po muna silang tumuka. Konti lang po pero madalas nating lalagyan. Yan po ang ugali ng manok. Gusto po nila yung laging may taong umiikot sa kanila at kapag ka po nalagyan nyo yan, lalapit po kagad ng lalapit siya sa kanilang patukain. Kaya mas maganda po, paunti-unti lang, pero madalas. Ayan nga po pala nasa painuman natin na yan ay vitamins na may electrolytes para sila po ay manumbalik ang lakas upon arrival po. Kung wala po kayong electrolytes ay pwede naman po ang asukal muna. Ito po, nakaready na rin po ating mga heater, 1, 2, 3 para po sa 3 butas na yan at yung 50 kilograms na ating heater. Capacity po niyan ay ang isang heater po ay capacity ng 1,000 heads. Kaya 3 po yan, 3,000 po kasi ito. 3 butas po yan na tigwa 1,000.
Ayan, mamaya po papakita natin sa inyo kung pagka nakapag-heater na tayo. Baban na po muna natin ang trapal sa loob o ang kortina para medyo mag-create po ng init at nang hindi sila masyadong ginawin kasi karating lang po nila. Gusto po nila medyo mainit ng kaunti ang kanilang environment. Ayan guys, makalipas ng ilang oras, check po natin kung kamusta yung ating mga sisiw. Check po natin yung kanilang patukaan, painuman, kung meron pa po, at ating dagdagan ng kaunti. Ito nga po palang painuman nila ay nilagyan po natin ng extra takip sa ilalim. Ayan po, ang purpose po niyan ay para hindi nakalapat sa rice hull, para po hindi kaagad nilalagyan ng rice hull yung kanilang inuman. Check din po natin yung mga nakatambay sa gilid kung mga busog na po. Titingnan po natin yung mga butch nila kung may mga laman. Kung may mga laman po ay okay lang na sila ay makapagpahinga. Pero kung wala pong mga laman ng butch nila ay atin pong ikutan para tumuka sila. Para bago gumabi ay busog na sila at may laban sila sa lamig. Ito po ay kita nyo naman busog siya. Kaya okay po yan. Hayaan po natin silang makapagpahinga. Ayan, dagdag po tayo ng konting patuka sa mga wala na pong laban. Konti lang po para ma-replenish lang yung kanilang patukaan. At kung meron man pong kulang na ng tubig o ubos na, ay dagdagan lang po natin or palitan na. Ayan, para po naiikutan natin sila. Alam po natin na kung ano man ang pagkukulang or kung may namamatay po sa paligid, ay makikita po natin at atin ang matanggal na hindi na po yan na abuti ng pagkabulok. Minsan po kasi ay nakakaligtaan natin na yung mga patay ay natatabunan sa gilid, nabubulok po, at yun po ay magkukos ng sakit nila. Tutukain po kasi ng mga sisiw yan o manok, kaya magkakasakit po yung mga yan. Yan po, dagdag po tayo ng konting patuka, konti lang po, at mamaya po uli ay ganun uli ang gagawin natin. Maging routine po natin yun, na konti-konti lang na patuka pero madalas. Guys, gabi na. Ating pasyalan sila. Ayan po, medyo tahimik na sila, mga busog na yan. Pero may napapansin po ba kayo sa mga sisiw na yan? Ayan po, pansinin niyo po. Ayan. Heater na po. Bukas na yung ating heater. Mapula na. Kung mapapansin ninyo, tingnan nyo po sila. Ayun, nasa gilid. Nasa gilid po yung karamihan. Tapos, dito po, nasa gilid din po yan. Tingnan nyo po yung mga sisiw. Yan. Yan po, tinuturo ko na yan. Yan. Malayo po sila sa heater. Ayan, yung tapat po ng heater, bakante. O kukunti ang nandoon. At nasa palibot lamang po ang karamihan ng mga sisiw. Ayan, bukas na rin po heater dito. Pulang-pula. Mainit. Ayan po, kukunti sa gitna. Nasa palibot yung iba. Ayan. Yan po ang nagiging reaction ng sisiw.
O, dito rin po sa pangatlong butas ay ganun din. Nasa gilid po karamihan. Ayan po, o dito halatang halata, o pabilog po sila halos. Tisyo sa tapat ng heater. Bakit po? Kasi sobrang init. Sobrang init po, kaya bawasan po natin. Check po natin yung regulator kung anong, ayan, nasa number 2 nga lang po, pero mukhang naiinito na sila. So, bawas lang po tayo ng konti. Gawin po natin 1.5. Yan, higit na lamang po natin at obserbahan po natin maya-maya or maya-maya. Ayan guys, hanggang dito na lang po muna uli at medyo kinapos po yung aking pagre-record. Thanks for watching. God bless.